Alexander. Kabanata 761 ang Bal-isang Pamilya Lucas. Nakakalungkot na sa oras na pumanaw si Phaedra, pinalampas ng pamilya naming Lucas ang pagkakataong umakyat sa hanay ng Perez clan. Buti na lang at namana ni Julia ang espesyal na pangangatawan ni Phaedra. Napabuntong hininga si Shane. Ang Perez clan ang pinakamalaking clan sa buong East China region. Sa buong Alvonia, bukod sa 8 banners, sila ang may pinakamataas na posisyon. Maging ang aming tatlong malalaking pamilya sa lalawigan ng North, ang pamilyang Ferren, ang pamilyang Hernandez, at ang pamilyang Pearson, ay kailangang yumuko sa harap ng Perez clan. Sa pagkakataong ito, inihandog ng ating pamilya Lucas ang bone marrow ni Julia para iligtas ang kanilang direktang kadugo. Tiyak na magpapasalamat ang Perez clan. Ayon sa dati nilang pangako, hanggat maliligtas ang young master ng Perez clan, susuportahan nila ang industriya ng pamilya naming Lucas. Sa lalong madaling panahon, ang aming pamilya Lucas ay magiging ang pinaka-nakakasilaw na presensya sa Sconvaya City. Sa takdang panahon, kami ay maaaring maging pang-apat na pinakamalaking pamilya sa North Province. Sa oras na iyon, kasama ang Perez clan bilang aming suporta, walang sinuman sa buong rehiyon ng Alvonia ang mangangahas na huwag igalang ang aming pamilya Lucas. Hindi ko inaasahan na sa mahigit 70 taong gulang, ako, si Shane, ay maakay ang pamilya Lucas sa tuktok. Lalong nasa sabik si Shane habang nagsasalita, na nagpapakita ng ambisyon ng isang matandang kabayo na nagnanais na tumakbo ng 1,000 milya. Matapos humigop ng tsaa ang mag-ama, hindi nila maiwasang magpakasawa sa kanilang mga pantasya. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, tumunog ang telepono ni Jeffrey. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang answer button, ngunit agad na nagbago ang kanyang mukha matapos marinig ang isang pangungusap lamang mula sa kabilang dulo. Okay, nakuha ko. Pagkababa ng telepono ay napalunok si Jeffrey. Napansin ni Shane na may mali at mabilis na nagtanong, anong problema? Hindi naglakas loob si Jeffrey na itago ito at totoong nagulat, alam ni Alexander ang tungkol sa pagkakahuli kay Julia. Pupunta siya sa bahay ni Valerie kasama si Julia. Nagkataon na si Caspian mula sa Clay City Pearson family, kasama ang isang grupo ng mga asasin na pinalaki ng kanilang pamilya Pearson, ay pumunta para patayin si Alexander. Ngunit sa wala pang 2 minuto, pinatay ni Alexander ang lahat ng nakakatakot na mga eksperto. Maging si Caspian ay namatay ng malungkot sa kanyang mga kamay. Ano? Pati si Caspian namatay. Nagulat si Shane at namutla. Umiling si Jeffrey at sinabing, hindi iyon ang pangunahing punto. Ang mas nakakatakot ay hindi ko alam kung saan nakuha ni Alexander ang kanyang mga koneksyon, ngunit sa isang tawag lamang sa telepono, nagdulot siya ng kaguluhan sa linya ng Sconvaya City. Tinatakan na nila ang lahat ng pasukan at labasan ng Sconvaya City. Hindi mahalaga kung sino sila, lalaki, babae, bata o matanda, papasok lang sila, hindi umalis. Natatakot ako na ang mga taong ipinadala ng Perez clan, kahit na sila ay lumaki ng mga pakpak at gustong lumipad palabas ng Sconvaya City, ay mabaril. Ito. Nagpanik din si Shane. Kahit na ang Perez clan ay may napakalaking kapangyarihan, wala silang gaanong impluwensya sa Sconvaya City. Kung ito ay nasa larangan ng negosyo, ito ay mapapamahalaan. Ngunit kapag ito ay kasangkot sa garrison, ito ay hindi isang simpleng bagay. Kung matutuklasan ni Alexander ang sabat ng kanilang mag-ama, hindi kakayanin ng buong pamilya Lucas ang kanyang galit. Noon, kahit gustong tumulong ng Perez clan, baka huli na ang lahat. Habang si Shane at Jeffrey ay nasa estado ng gulat, isang nag-aalalang boses ang narinig. Shane, nakuha na natin ang item. Mabilis na humanap ng paraan para matulungan tayong umalis sa Sconvaya City. Pagkababa ng boses, pumasok ang dalawa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sila ang mga lalaking doktor na sapilitang hinugot ang bone marrow ni Julia sa bodega sa northern suburbs kanina. Bahagyang natigilan si Shane. Ang garrison ay tinatakan na ang lahat ng labasan. Paano kita matutulungang makatakas mula sa Sconvaya City?
Kabanata 762 ang panalangin ni Alexander. Bago kami dumating, nakatanggap si Douglas ng isang tip na pinangunahan ni Alexander ang isang malaking grupo ng mga tao sa bodega. Napakakapangyarihan nina Douglas at Scott. Bibilhan nila tayo ng oras. Kapag abala si Alexander sa pakikitungo sa kanila, ito na ang pinakamagandang pagkakataon natin para makatakas. Nagpalitan ng tingin sina Shane at Jeffrey, napagtanto na ito ay talagang isang magandang plano. Agad naman silang tumango at sinabing, sige, alis na tayo. Nang matapos silang magsalita ay nagmamadaling inakay ng mag-ama ang dalawang doktor patungo sa entrance ng Lucas Manor. Sa sandaling ito, si Alexander, nang malaman na si Micah ay nasa isang bodega sa hilagang suburb, tumakbo patungo sa hilaga na parang isang palaso. Ang pangunahing kalsada sa Sconvia City sa oras na ito ay lubhang masikip, kaya iniwan niya ang kanyang sasakyan sa kalagitnaan. Mas mabilis. Mas mabilis. Kaya niyang pumunta ng mas mabilis. Patuloy na itinulak ni Alexander ang kanyang katawan sa limitasyon nito. Lola, pupunta ako para iligtas ka. Dapat ligtas ka. Walang humpay na nanalangin si Alexander, umaasang marinig ni Micah ang kanyang tawag at kawan ng langit ang puso ng isang ama. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na naniwala siyang maririnig ng langit ang kanyang boses. Kahit na humarap sa libu-libong tropa ng kaaway sa larangan ng digmaan sa Hilaga, hindi pa siya naging kasing takot na gaya niya ngayon. Ang kanyang anak na babae, ang kanyang pinakamamahal na batang babae, ay may utang sa kanya ng 5 taon ng pag-ibig ng ama, na hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makabawi. Natatakot siya na hindi siya hintayin ni Lola, at natatakot pa siya na ang maliit ay makaranas ng kaunting pinsala. Sa tuloy-tuloy na mga pambihirang tagumpay ni Alexander, ang kanyang figure ay gumagalaw na parang umiikot na tuktok, matulin at maliksi. Naramdaman na lamang ng mga naglalakad sa paligid niya ang isang itim na anino na dumaan. Bago pa nila maintindihan ang nangyayari, nawala na sa kanilang paningin si Alexander. Malapit na tayo. Kumapit ka lang ng konti. Matapos ang mahabang panahon ng pagmamadali, basang-basa ng pawis ang damit ni Alexander. Ngunit wala siyang panahon para alalahanin iyon. Lumapit siya sa bodega habang ginagamit ang puso para maramdaman ang aura ni Lola. Sa kabutihang palad, ang pamilyar na aura na iyon, na pinaghalo sa pagitan ng dalawang makapangyarihang aura, ay nakuha niya. Ngunit sa sumunod na sandali, marahas na nanginig ang kanyang puso. Dahil pakiramdam niya ay unti-unting humihina ang aura. Lola, nandito na ako. Dapat hintayin mo ako. Sigaw ni Alexander sa kanyang puso, itinulak ang kanyang katawan ng lampas sa limitasyon nito at pinalakas pa ng 10% ang kanyang bilis. Ilang segundo pa ay nakarating na rin siya malapit sa bodega. Sa sandaling ito, nakita niya si Diane na nakaharap ang dalawang lalaking nakaitim na training suit kasama ang daan-daang tropa. Si Douglas at Scott iyon. Boss! Nakita ni Diane si Alexander at agad na humakbang para mag-ulat, itong dalawang ito ang mga pinuno ng grupong nag-alis kay Lola. Hinala ko nasa loob ng bodega sa likod nila si Lola. Namumula ang mga mata ni Alexander. With murderous intent, he glanced at Douglas and Scott and said coldly, "Capture them alive." Pagkatapos kong iligtas si Lola, personal ko silang papatayin. Habang nagsasalita ay agad na sumugod si Alexander patungo sa bodega. Ang pasukan ay binantayan nina Douglas at Scott. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Alexander, kaya sumuntok siya ng malaking butas at tumalon na parang lunok. Pero bago pa man siya mapunta ay naamoy niya ang amoy ng dugo. Nadurog ang puso ni Alexander, at agad siyang tumingin sa harapan. Nakita niya ang isang maliit na figure na puno ng dugo na nakahiga sa isang kama sa sulok. Ang medical bedsheet sa ilalim ng figure ay nabahira ng malaking patch ng crimson. Kabanata 763 Natatakot si Lola. Lola. Nanginginig ang buong katawan ni Alexander at agad na humakbang patungo sa kama. Nang makita niya ang mga itinapon na mahahabang karayom at catheter at ang dumudugong sugat sa dibdib ng maliit, isang nagngangalit na galit ang sumibol sa loob niya, halos mabaligtad ang buong bodega. Lola. Angle si Alexander na parang mabangis na hayop.
Ang kanyang mahalagang kayamanan, si Lola, ay tinatrato sa ganoong paraan. Gusto niyang patayin ang lahat ng sangkot sa bagay na ito. Hindi, huwag patayin, ngunit patayin sila. Pahirapan sila ng 100 beses na mas masakit kaysa kay Lola. Sa mga sandaling ito, namumula ang mga mata ni Alexander, na para bang mababaliw. Ngunit nang makita niya ang maputlang mukha at mahinang hininga ni Lola, pinilit niyang pakalmayan ang sarili. Ang pinakamahalaga ay ang mailigtas si Lola. Kung wala na si Lola, kahit napatayin niya ang lahat, wala itong saysay. Oo, iligtas mo si Lola. Pagalingin muna ang mga sugat ni Lola. Nangako siya kay Yulia na ibabalik niya si Micah ng ligtas. Siguradong magaling si Lola. Dahil doon, mabilis na naglabas si Alexander ng 3 maliliit na table task sa kanyang bulsa, nginuya ito gamit ang kanyang bibig, at ipinakain kay Lola. Pagkatapos ay inilabas niya ang mga pilak na karayom at nagsagawa ng pinasimpleng bersyon ng 24 na dragon needles. Makalipas ang 2 minuto, tuluyang lumakas ang hininga ni Lola, at unti-unting bumabawi ang dalas ng pintig ng puso niya. Saka lamang pinunasan ni Alexander ang malamig na pawis sa kanyang noo. Maya-maya, lumakas din ang pintig ng puso ni Lola. Biglang bumigat ang katawan niya, at sumigaw siya sa sobrang mahinang boses, "Daddy, masakit. Masakit. Daddy, may 2 masasamang doktor na gumamit ng malalaking karayom para tusukin ako. Takot na takot ako." Nang marinig ang mga salitang ito, dumuyugo ang puso ni Alexander. Pinigilan niya ang labis na galit at inilabas ang mga pilak na karayom sa katawan ni Lola. Pagkatapos ay marahan niyang tinakpan ang sugat ni Micah gamit ang mainit niyang mga kamay. Maya-maya, mahinang iminulat ni Micah ang kanyang mga mata at sinabing, "Daddy." Napaluha si Alexander dahil sa salitang, "Daddy." "Baby, kasalanan lahat ni Daddy kung na-late ka." Ang tunay na lalaki hindi madaling lumuha. Ngunit sa sandaling ito, ang makapangyarihang Diyos ng digmaan ng 9 na kontinente ay lumuha ng dalamhati. "Daddy, sinaktan ako ng mga masasamang iyon at naglagay ng mga medyas sa aking bibig, pagkatapos ay gumamit ng malalaking karayom sa paglabas ng aking dugo." Nanghihina na ang bata, ngunit umagos ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi niya naunawaan na ang inalis sa kanya ng mga taong iyon ay ang kanyang pinakamahalagang bone marrow, ngunit sa maikling ilang minutong ito, sapat na ang lahat ng kanyang tiniis para matroma siya. Nang marinig ang sinabi ng maliit, muling sumibol ang galit ni Alexander na pinigilan niya. "Baby, ipinapangako ko sa iyo na ang mga nanakit sa iyo at ang mga taong nagplano ng lahat ng ito sa likod ng mga eksena, hinding-hindi ko sila pakakawalan. Ang sinumang maglakas loob na saktan ang aking mahal na sanggol, babayaran ko sila ng 10 beses, 100, 1,000. Sa bakana ng bodega. Damn, I didn't expect this girl to be so powerful." Tumingin si Douglas kay Diane ng maingat at kinakabahang sinabi kay Scott. Walang magawa si Scott na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pareho silang eksperto na pinalaki ng Perez clan. Kung ordinaryong martial artist sila, kahit sabay-sabay na umatake ang lahat, hindi sila magiging kalaban. Kabanata 764 ang ultimate kill ni Douglas. Hindi nila inaasahan na ang isang bata at magandang babae ay napakahirap pakitunguhan. Kahit na sabay silang umatake, ni isang hakbang ay hindi umatras si Diane. At naramdaman na nila na may mga kalapit na tropa na sumusugod sa kanila. Kapag dumating na ang mga sundalong may baril, matatapos na sila. Nang marinig ang sinabi ni Douglas, sumulyap si Diane sa kanya nang walang ekspresyon at sinabing, "Ano? Sa tingin mo may pagkakataon ka pa? Maaaring hindi posible ang pagpatay sa iyo, ngunit ang pagtakas ay ibang kwento." Malamig na bumantong hininga si Douglas at agad na nag-assume ng paninindigan para sa kanyang ultimate kill. Kahit sa loob ng buong Perez clan, siya at si Scott ay makapangyarihang mamamatay tao. Ngayon, kinukutya sila ng isang babae. Ito ay simpleng hindi mabata. Bagamat sinabi niyang gusto lang niyang makatakas, sa loob-loob niya, gusto niyang samantalahin ang kahambugan ni Diane at mahuli siya ng walang bantay. Walang pag-aalinlangan, iginawad niya ang kanyang mga kamay sa mga palad at diretsyong hinampas sa mukha ni Diane.
Ito ang kanyang pinakahuling hakbang, ang palad na tumutusok sa bundok. Binigyang diin ng Mountain Kersang Palm ang agarang lakas ng pagsabog. Sa isang kamay lamang, ang mga airwave na nilikha nito ay maaaring hatiin ng isang tao sa kalahati. At nag-practice si Douglas gamit ang dalawang palad, kaya natural na nadobol ang kapangyarihang pinakawalan niya sa magkabilang palad. Habang hinahampas niya ang kanyang dalawang palad, ang hangin sa kanyang harapan ay nahati agad sa tatlong bahagi, at tatlong malalakas na alon ng hangin ang sumunod sa kanyang palad, na humahampas kay Doyan. Ang mga sundalo sa malapit, na bahagyang mas malapit, ay nakaramdam ng isang malakas na puwersa na paparating sa kanila. Kabog, kabog, kabog. Ang mga tao sa magkabilang panig ay napilitang umatras ng ilang hakbang. Nang sa wakas ay nakapagpatatag na sila, lahat sila ay tumingin kay Douglas na may takot sa kanilang mga mukha. Diyos ko, kilala ba ng lalaking ito ang 18 dragon subduing palms? Paano magkakaroon ng nakakatakot na hangin ng palad sa mundo? Muntik na tayong matamba. Bagamat sila ay mga sundalo mula sa mga nakatalagang tropa, nasaksihan nila ang pinakamahirap na martial arts tulad ng kay Scott. Saan sila magkakaroon ng pagkakataong makatagpo ang isang mabigat na mamamatay tao tulad ni Douglas, nakasangkot sa esoteric martial arts? Mamatay. Umungol si Douglas, at sumilay ang nakakatakot na ngiti sa labi niya habang nakaharap si Doyan. Ang palad na tumutusok sa bundok ang kanyang pamatay na hakbang, at maraming bayani ang nahulog sa ilalim ng pag-ataking ito. Hindi siya makapaniwala na ang maliit na batang babae na nasa kanyang harapan ay makakayanan ng dalawang kamay ang nakatusok sa bundok na palad. Hanggat nasugatan niya si Doyan ng husto, ang iba sa kanyang mga mata ay langgam at hindi siya mapigilan o si Scott. Ngunit nang tatama na sa mukha ni Doyan ang kanyang mga palad na parang kutsilyo, hindi nangyari ang inaasahang eksena. Bang! Sa isang malakas na ingay, ang hanging likha ng kanyang mga palad ay tumama sa matigas na lupa. Ang konkretong lupa ay agad na nahati sa dalawang malalim na kanal. Ang semento sa paligid ng trenches ay basag at nahati. Nadurog ang puso ni Douglas. Madaling naiwasan ni Doyan ang kanyang desperadong pag-atake sa huling sandali. Turk, bukod sa pag-iwas, may magagawa ka pa ba? Kung may kakayahan ka, lumaban ka. Halos lumuwa si Douglas ng dugo. Gusto niyang guluhin si Doyan sa pamamagitan ng pagmumura, umaasang magagalit ito. Kahit anong atake nila, walang kahirap-hirap na niresolbo ni Doyan ang mga atake nila na parang multo. Hindi siya lumaban, ngunit hindi rin sila makatakas. Masyadong hindi kayang tiisin ang pakiramdam na ito para sa kanya. Nais niyang pukawin si Doyan, pilitin itong kumilos, at marahil ay hanapin ang kanyang kahinaan, na nagpapahintulot sa kanila na matagumpay na makatakas. But upon hearing his words, Doyan not only didn't angry but also sneered and said, "The boss instructed that he wants to personally kill both of you." Kung hindi dahil doon, sa tingin mo mabubuhay ka pa. Kabanata 765 Hindi maipaliwanag na takot. Ikaw. Halos magalit si Douglas nang marinig ang sinabi ni Doyan. So pinaglalaroan sila ni Doyan para tanga. Kung hindi lang sinabi ni Alexander na personal niyang papatayin ang mga ito, matagal na silang patay. Mayabang. Masyadong mayabang. Malungkot ang mga mukha nina Douglas at Scott habang nagsasalita, dahil ayaw mong kumilos, hindi na natin kailangang sayangin ang ating lakas. Maghihintay na lang tayo dito at tingnan kung talagang ganoon kakayanan si Alexander. Gayunpaman, bago nila matapos ang kanilang mga salita at bawiin ang kanilang mga pag-atake, isang nakakapanghinayang boses ang nagmula sa loob ng bodega. Si Alexander iyon. Hindi pa nga siya nagpapakita ng sarili, pero boses pa lang niya ang nagpakiliti sa anit ng lahat, na parabang nagdadala ito ng walang katapusang takot. Boom! Isang malakas na ingay. Bumagsak ang malaking bakal na pinto sa likod nina Douglas at Scott. Sa gitna ng umiikot na alikabok, isang matangkad at tuwid na figure ang lumabas mula sa bodega, karga-karga si Micah sa kanyang mga bisig. Si Alexander iyon. Ha! Hindi pa patay ang babaeng ito. Nang makita si Micah na nakabukas ang mga mata sa mga bisig ni Alexander,
nagkontrata ang mga mag-aaral nina Douglas at Scott. Nang i-extract ng dalawang doktor ang bone marrow niya kanina, hindi man lang sila nagpa-anesthesia. At hindi na sila gumawa ng anumang paggamot pagkatapos. Kahanga-hanga na siya ay hindi pa namatay, ngunit ngayon ay tila nanambalik ang kanyang espiritu. Maaaring si Alexander ay may mahimalang kakayahan sa pagpapagaling. Boss! Gumalaw si Diane at agad na tumabi sa kanya. Nang makita ni Micah sina Douglas at Scott, agad na galit na sinabi ni Lola, "Daddy, ang matabang lalaki na iyon." Hindi lang niya pinatay si Vince kundi itinulak din niya pababa si Tita Valerie. At ngayon lang, may isang doktor na gustong magpa-anesthesia, pero tumanggi siya at pinagamit niya ang doktor ng napakahabang karayom para saksakin ako sa dibdib. Nawalan ako ng malay sa sakit. Matapos pakinggan ang sinabi ni Lola, binigay siya ni Alexander kay Diane at mahinang sinabi, "Darling, let Aunt Xander hold you." Tuturuan ko ng leksyon ang dalawang masasamang ito, lalo na ang taong matabang iyon. Pinahirapan kanya ng husto. Babayaran ko siya ng 100 beses. Oo, ipaghihiganti ako ni Daddy. Pinunasan ni Micah ang kanyang mga luha at nagpahayag ng kanyang hinaing. Marahang hinawakan ni Alexander ang kanyang ulo na may taos-pusong haplos, saka ibinaling ang tingin kay Douglas. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay puno ng nagyayelong layuning pagpatay. Maging si Douglas, isang makapangyarihang assassin, ay hindi maiwasang kiligin nang magtama ang kanyang tingin. Pagkatapos ay kumalat ang hindi maipaliwanag na takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Para bang ang Alexander na nakatayo sa kanyang harapan ay hindi isang ordinaryong tao kundi isang demon killer na nagbabalik mula sa impyerno. Sa isang titig lang, pinatayo niya ang balahibo ni Douglas at pinalamig ang kanyang gulugod. Kinagat ni Douglas ang kanyang mga ngipin at pilit na tinapakan ang kanyang paa, pinawi ang ilang takot. Alam niya na sa labanan sa pagitan ng dalawang puwersa, anuman ang lakas ng magkabilang panig, kahit man lang sa momentum, hindi siya matatalo. Alexander, narinig ko bago pumunta sa Scanvia City na medyo sanay ka. Ngayon, nakikita ka ng personal, tila ang iyong reputasyon ay karapat-dapat. Gayunpaman, kahit gaano ka kalakas, hindi kami pushover. Ikaw lang mag-isa. Hindi madaling patayin kami ni Scott. Sinubukan ni Douglas na pigilan si Alexander sa kanyang mga salita. Sa tabi niya, si Scott ay nagpalagay ng defensive posture, tinitingnan si Alexander ng may pagbabantay. Hindi nakita ni Scott ang tunay na lakas ni Alexander. Ngunit ang katotohanan na tinawag ni Diane si Alexander na, "Boss," ay sapat na upang ipahiwatig na ang lakas ni Alexander ay nalampasan niya. Kabanata 766 na guro. Agad-agad, hinarap ni Skyler ang mga tower na si Douglas ng may malalaking hakbang, na nagsasabing, "Daring to her my Dector, iisa lang ang resulta." Alin ang kamatayan? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang kanyang kamao, na isang kawan ng bakal, ay agad na tumama kay Douglas. Bagamat si Douglas ay nagmukhang mababa ang tingin kay Skyler, siya ay nalungkot sa mga aksyon ni Skyler. Nang tahiin niya si Skyler throw a punch, naninigas ang bawat ugat sa katawan niya. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, naramdaman niya na ang kamao ni Skyler ay hindi man lang pumukaw ng hangin, na naging dahilan ng kanyang labis na kagalakan. It seemed that this guy was just pretentious. Skyler, ang galing mo. Muntik na akong mahulog sa kalokohan mo. Direktang ibinaba ni Douglas ang kanyang kanang kamao upang salubungin ang kamao ni Skyler. Sa sandaling ang kanyang kamao kinuha tupa, ito serried and overwhelming momentum, kung ang heavens and earth ay collapsing. Ang nakapaligid na air ay tila pilit na naaalis, na bumubuo ng isang malaking bugzo ng hangin na nakasentro sa paligid ng kanyang kamao. Whoosh! 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 Umalangaw-ngaw ang mga tunog sa air. Ang kamao ni Douglas, na sinamahan ng nakakatakot na hadyap ng enerhiya, ay nilamon ang kamao ni Skyler. Ang mga damit ni Skyler ay marahas na hinay-paniway, as if they were about to punit ipert in the next moment. Kaagad, naglakad si Alexander patungo kay Douglas ng may malalaking hakbang, habang naglalakad, "Mapangahas na sakta ng aking anak, iisa lang ang kahihinatnan."
Alin ang kamatayan? Pagkahulog pa lang ng mga salita ay agad na hinampas ng kamao niya na kasing tigas ng bakal si Douglas. Bagamat mukhang mababa ang tingin ni Douglas kay Alexander, naging maingat siya sa mga kilos ni Alexander noon pa man. Nang makita niyang sumuntok si Alexander, naninigas ang bawat ugat sa katawan niya. Gayunpaman, sa susunod na segundo, napagtanto niya na ang kamao ni Alexander ay hindi man lang pumukaw ng hangin, na ikinatuwa niya. Mukhang mapagpanggap lang ang lalaking ito. Alexander, ang galing mo. Muntik na akong mahulog sa bluff mo. Ngumuso si Douglas at diretsyong ibinaba ang kanang kamao para salubungin ang kamao ni Alexander. Sa sandaling nabuo ang kanyang kamao, nagdala ito ng napakalaking momentum, na parang gumuho ang langit at lupa. Tila pilit na inaakit ang hangin sa paligid, na bumubuo ng malaking bagzo ng hangin na nakasentro sa kanyang kamao. Whoosh! 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 Umalangaw-ngaw ang mga tunog sa hangin. Ang kamao ni Douglas, na sinamahan ng nakakatakot na alon ng enerhiya, ay bumalot sa kamao ni Alexander. Marahas na natangay ang damit ni Alexander, na para bang mapupunit na ito sa susunod na sandali. Kaagad, naglakad si Alexander patungo kay Douglas nang may malalaking hakbang, habang naglalakad, mapangahas na sakta ng aking anak, iisa lang ang kahihinatnan. Maging ang mga kawal sa kanilang paligid ay hindi lamang kumakaluskos ang kanilang mga damit, ngunit hindi man lang nila maimulat ang kanilang mga mata. Maging ang mga kawal sa kanilang paligid ay hindi lamang kumakaluskos ang kanilang mga damit, ngunit hindi man lang nila maimulat ang kanilang mga mata. Nakakatakot talaga ang suntok ni Douglas. Tapos na. Ang bawat tao'y pawis para sa Skyler sa kanilang mga puso. Kumpara sa Earthshot Irang na suntok ni Douglas, ang suntok ni Skyler ay karaniwan lang. Isang masasamang ngiti ang bumungad sa footfalls ni Douglas. Gusto niyang kutsain si Skyler, ngunit bago pa siya makapagsalita, natigil ang ngiti sa kanyang kalaban. Boom! Isang dumadagandong na tunog. Isang pagsabog ang tumunog sa war. Ang tila ordinaryong kamao ni Skyler ay bumangga sa malakas na kamao ni Douglas. Ang buong kanang kamao ni Douglas ay nagsimulang maging pula ng dugo sa nakikitang bilis, at pagkatapos ay sumambulat ang mga daluyan ng dugo, na iniwan ang kanyang kamay o madugong gulo. Sino ang mas nakakatakot kung ang kanyang kanang kamao ay ganap na sumabog? Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nagsimulang magpahaba ng mga salita hanggang sa kanyang buong arm. Pumutok ang kanyang mga daluyan ng dugo, at sumabog ang kanyang laman. Sa isang kisap mata, ang buong kanang bahagi ni Douglas ay naputol, na may mga litid at mga daluyan ng dugo na pumuputok ng hindi na maalis. Ang mga sundalong naruroon ay nabigla nang ihasik nila ang eksenang ito. Ang suntok ni Skyler ngayon ay tila napakakaraniwan, hindi man lang nakakapukaw ng kaunting momentum. Maging ang mga kawal sa kanilang paligid ay hindi lamang kumakaluskos ang kanilang mga damit, ngunit hindi man lang sila maimulat sa kanilang mga mata. Ang mga sundalong si Evan sa paligid nito ay hindi lamang kumakaluskos ng mga damit, ngunit hindi nila napigilan ang mga ito. Nakakagigil talaga ang suntok ni Douglas. Ito ay over. Ivaryona was swatting for Alexander in their hearts. Kumpara sa Earthshot Tarang na suntok ni Douglas, ordinaryo lang ang suntok ni Alexander. Isang sinister na smila apared sa matabang faka ni Douglas. Magsasalita na sana si Ha para kutsain si Alexander, pero nakakapagsalita si Bafora, thus smila on his faka froza. Boom! Isang malakas na tunog. Isang pagsabog ang tumunog sa hangin. Ang seemingly ordinary fist ni Alexander Colidad ay humarap sa makapangyarihang kamao ni Douglas. Douglas's anti-air kanang kamao began upang i-bloodrad sa isang visible paad, at pagkatapos ng dugo vessels burst, labing kanyang kamay ng isang madugong masa. Ano ang even more terrifying ay napagkatapos ng kanyang kanang kamao completely exploded, ito phenomenon began to extend pataas hanggang sa kanyang anti-air braso. Ang kanyang mga vessel ng dugo ay sumabog, at ang kanyang flash exploded. Sa isang kisap mata ng aya, ang kanang braso ng anti-air ni Douglas ay severed, na may mga tendon at blood vessel na bumubulusok sa bayan at nagal iligtas. Laking gulat ng mga sundalo nang makita ang scan na ito.
Ang suntok ni Alexander ngayon samad so ordinary, not even stirring up a bit of momentum. Ngunit kasing lakas ng buhawi ang suntok ni Douglas. Kabanata 767 isang aral mula sa nakaraan. Ngunit kahit na ganoon, hindi nasisiyahan si Skyler. Sinabi niya na guguluhin niya ang mga taong ito ng 100 ulit para sa pain na dinanas ni Lowell. Sa sandaling ito, sumilip si Skyler at malamig na sinabi ni Douglas, ito ay simula pa lang. Pagkatapos ng lahat ay maayos, tatanggalin ko ang iyong remaining arms and legs. Pagkatapos ay puputulan ko ang mga tao sa dulo ng dugo ng iyong laman, pira-piraso. Ang prosesong ito ay hindi magtatagal. Pinuntahan kita para dahan-daang subukan ang pakiramdam ng pagiging cut and crushed and experience the agony of broken bones and ashes. Pinapante kita para pagsisihan ang lahat ng ginawa mo sa aking anak sa buong buhay mo. Nang marinig ang mga salita ni Skyler, ang mga sundalo sa paligid ay hindi maiwasang manginig. Si Douglas, sa particular, ay naging pele na may fear. Looking at Skyler's calm demeanor, parang hindi lang siya na bluff kundi actually planning to do so. Kung siya ay nahulog sa mga hand ni Skyler, ito ay magiging mas unbearable kaysa sa death. Takbo. Ang kaisipang ito ay sumagi sa isipan ni Douglas. Pilit niyang sinipa ang kanyang mga binti sa dulo ng marubdob na pumutok na parang ebala. Sa isang kisap mata, siya ay mabilis na gumagalaw. Sinusubukang tumakbo. Hindi ito ang easy. Nakatatlong hakbang na pasulong si Skyler na nakangisi. Tila regular na mga hakbang, ngunit naramdaman niya ang pag-reach sa harapan ni Douglas. Pero kahit ganon, hindi pa nakontento si Alexander. Sinabi niya na babayaran niya ang mga taong ito ng 100 beses para sa sakit na dinanas ni Lola. Sa sandaling ito, sumulyap si Alexander kay Douglas at malamig na sinabi, ito ay simula pa lang. Pagkatapos ng lahat ay maayos, hindi ko paganahin ang iyong natitirang mga braso at binti. Kung magkagayon ay ipapaputol ko sa mga tao ang iyong laman at dugo, pira-piraso. Ang prosesong ito ay magtatagal ng mahabang panahon. Nais kong dahan-dahan mong matikman ang pakiramdam ng paghihiwa at pagkadurog at maranasan ang paghihirap ng mga belang buto at abo. Gusto kong pagsisihan mo ang lahat ng ginawa mo sa aking anak araw-araw sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Nang marinig ang mga salita ni Alexander, ang mga sundalo sa paligid ay hindi maiwasang manginig. Si Douglas, lalo na, ay namutla sa takot. Kung titignan ang kalmadong kilos ni Alexander, parang hindi lang siya nambobola pero talagang pinaplano niya iyon. Kung siya ay nahulog sa mga kamay ni Alexander, ito ay mas hindi kakayanin kaysa sa kamatayan. Takbo. Sumagi sa isipan ni Douglas ang ideyang ito. Pilit niyang sinipa ang kanyang mga paa at agad na binaril pa atras na parang bala. Sa isang kisap mata, nakamove on na siya. Sinusubukang tumakbo. Hindi yun madali. Ngumisi si Alexander at umabant ng 3 hakbang. Tila ordinaryong mga hakbang, ngunit narating na niya ang harapan ni Douglas. Pero kahit ganon, hindi pa nakontento si Alexander. Sinabi niya na babayaran niya ang mga taong ito ng 100 beses para sa sakit na dinanas ni Lola. Natakot si Douglas hanggang sa mawalan ng pag-asa. Instinctive niyang inabot ang natitirang kaliwang braso niya para harangan si Alexander. Sa malamig na ngiti, pinakawalan ni Alexander ang kanyang pangalawang suntok. Douglas was takot sa punto ng kawalan ng pag-asa. Instinctive niyang pinahaba ang kanyang remaining left arm para harangan si Skyler. With a cold smile, pinakawalan ni Skyler ang kanyang pangalawang suntok. Sumigaw si Douglas sa kawalan ng pag-asa, Scott, or you diod. Gayunpaman, bago muling may sigaw ni Scott. Boom! Bumangga ang kamao ni Skyler sa kaliwang arm ni Douglas. Hindi nagtagal, ang kanyang kaliwang arm ay sumabog sa ilang woy, na agad na naging madugong gulo. Si Scott, na nakatayo pa rin sa close, ay nanginginig sa takot, na hindi makayanan ang kanyang balls. Hindi na niya mahal si Douglas. Nagpakawala si Douglas ng isang kahabag-habag na hiyaw, na halos nawalan ng lakas. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, pinandidirihan si Skyler ng may hinanakit, at punong-puno ng init, hindi ako matatalo dahil hindi kita natalo.
Pero huwag mo nang isipin ang pagpapahirap sa akin hanggang kamatayan. Ang buhay ko ay nasa ilalim ng aking kontrol. Alam na alam niya na kung naubos siya ni Skyler, hindi siya mabubuhay o mamatay. Nang matapos siyang magsalita, binaling niya ang mga salita sa isang bagong balak at nagsimulang magkaroon ng lakas, na naghahanda na paksain ang kanyang ulo at wakasan ang kanyang sariling buhay. Hey, sa tingin mo hahayaan kitang mamatay? Ngumisi si Skyler at muling inalis ang kanyang mga kamay, idiniin ang kanyang mga balikat. Boss! Nakaramdam ng pangingilig si Douglas sa kanyang anit, at pagkatapos ay naninigas ang kanyang buong katawan, o kung siya ay ganap na na-anesthetize. Natakot si Douglas hanggang sa mawalan ng pag-asa. Instinctive niyang inabot ang natitirang kaliwang braso niya para harangan si Alexander. Sa malamig na ngiti, pinakawalan ni Alexander ang kanyang pangalawang suntok. Si Douglas ay natakot sa punto ng despair. He instinctively extended his remaining left arm para harangan si Alexander. Sa malamig na ngiti, inalis ni Alexander ang kanyang second na suntok. Sumigaw si Douglas ng walang pag-asa, "Scott, ikaw na ba?" However, before Scott ay maaaring mag-react. Boom! Ang kamao ni Alexander ay nagkolidad sa kaliwang braso ni Douglas. Hindi nagtagal, ang kanyang kaliwang braso ay pumutok sa parehong paraan, na agad na nagdulot ng isang madugong misa. Scott, na nakatayo pa rin sa plaka, from blood in far, unabla upang mapanatili ang kanyang balangka. Ay hindi darasava Douglas anymore. Si Douglas ay sumigaw ng miserable, halos himatayin. Gritted his teeth, nanlilisik kay Alexander na may resentment, at sinabing may buong hatrad, aaminin ko dafa at singka na hindi kita mapapagalitan. Pero wag mong isipin na pahirapan si Matadot. Ang aking lifa ay wala sa aking kontrol. Know very well na kung hanahuli ni Alexander, hindi ba abla to survive or dia. Sa sandaling matapos ang pakikipag-usap, lumiko siya patungo sa isang Narby na pader at bacon sa Gathar strength, naghahanda na basagin ang kanyang haad at ang kanyang sariling lifa. Sa tingin mo balat kita? Hinawakan ni Alexander ang kanyang mga kamay, pinupuri ang kanyang mga balikat. Boss! Douglas felt isang tingling sensation sa kanyang anit, at kaysa sa kanyang buong katawan baka mabilang matigas bilang isang corpse, na parang had been completely anesthetized. Nakita ng lahat sa paligid ang eksenang ito at nakaramdam sila ng lamig, na para bang nahulog sila sa isang ice cellar. Kabanata 768 Lindol. Kahit medyo late siya dumating, may chance pa rin. Palihim na sinulyapan ni Scott si Alexander at napansin niyang nakatutok ang atensyon ni Alexander kay Douglas. Kaagad, nagpapuwersa siya sa kanyang mga paa. Hakbang-hakbang. Sa tatlong pagtalon, narating niya ang tuktok ng bodega. Kasabay nito, ang isang hagdan ng lubad ay ibinaba mula sa helicopter. Tuwang-tuwa si Scott at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas para tumalon sa hagdan ng lubad. Sa sandaling nasa hagdan ng lubad, mabilis siyang umakyat sa helicopter, at hindi man lang binawi ang hagdan, inihagis niya ito sa lupa. Matapos makumplito ang lahat ng ito, sa wakas ay nadama ni Scott na siya ay naligtas. Noong nakasakay na siya sa helicopter, hindi siya naniniwalang may magagawa pa si Alexander sa kanya. Scott is trying to escape. Maraming mga sundalo sa paligid ang nakakita ng helicopter na nagsimulang umakyat at sumigaw ng malakas. Samantala, si Diane na nasa tabi nila ay kalmadong nakayakap kay Micah na walang anumang ripple sa mukha. Tila naisip niya na ang mga naunang aksyon ni Scott ay hindi kailangan. Gayunpaman, hindi iyon naisip ng mga sundalo sa paligid. Dahil nakita nilang umakyat ang helicopter sa taas na malayo sa lupa. Kahit na si Alexander ay may mahusay na mga kasanayan, imposible para sa kanya na lumipad hanggang sa helicopter nang walang anumang kagamitan, tama ba? Nang maisip ng mga sundalo na matagumpay na nakatakas si Scott, gumawa si Alexander ng isang hakbang na ikinagulat nila, na halos malaglag ang kanilang mga eyeballs. Gusto mong umalis? Nakuha mo ba ang permiso ko? Tinulak ni Alexander ang katawan ni Douglas at malamig na ngumuso habang nakatingin sa helicopter sa ere.
Sa sumunod na sandali, bigla siyang pumailan lang sa himpapawid mula sa lupa na parang bala, diretsyong bumaril patungo sa helicopter. Oh my God! Lumipad kaya siya? Napatulala ang lahat ng mga sundalo sa paligid. Nabigla na sila sa pagtakas ni Scott kanina. May mga tao pala talaga sa mundong ito na kasinggan ng balahibo. At ngayon, lubos na nalampasan ni Alexander ang kanilang pangunawa. Tumataas ang 12-dosenang metro sa parehong lugar, ordinaryong tao pa rin ba siya? Naramdaman din ni Scott na sakay ng helicopter ang kanyang puso na nanginginig sa takot. Ngunit sa sandaling ito, walang oras para mag-isip. Agad siyang bumunot ng maikling kutsilyo sa kanyang baywang at inihampas iyon sa mga kamay ni Alexander na nakakapit sa helicopter. Ngunit bago pa mahawakan ng kutsilyo ang likod ng kamay ni Alexander, biglang tumagilid ang helicopter na muntik na siyang matamba. Bago pa niya mapanatag ang sarili, may mas nakakatakot pang nangyari. Galit na sigaw ni Alexander, "Bumaba ka!" Boom! Nayanig ang lupa. Napuno ng hangin ang magulong tunog ng makina at ang patuloy na alarma sa helicopter. Sa wakas ay napagtanto ng mga sundalong nasa lupa ang nangyari. Talagang ginamit ni Alexander ang kanyang mga kamay para hilahin pababa ang pataas na helicopter. Bumuka ang bibig ng lahat, puno ng hindi paniniwala. Sa mundong ito, mayroon talagang isang tao na maaaring gumamit ng kanilang mga kamay upang hilahin ang isang helicopter pababa ng 7 hanggang 8 metro sa himpapawid. Parang eksena sa isang blockbuster na pelikula. Kahit na ang mga superhero ay hindi magagawa ito, tama ba? Sa sandaling ito, nawalan na ng kulay ang mukha ni Scott sa loob ng cabin dahil sa takot. Alam niyang hindi niya kayang labanan si Alexander, ngunit hindi niya inaasahan na kahit 12-dosenang metro na ang layo niya sa himpapawid, hindi pa rin siya makakatakas sa mga hawak ni Alexander. Ang tanging nanatiling kalmado sa eksena ay si Diane, na sumunod kay Alexander sa loob ng 3 taon. Higit pa rito ang kakayahan ng kanilang amo. Kaagad, inabot ni Alexander ang kanyang kamay sa cabin, hinawakan si Scott sa leeg, at hinayla siya pababa. Nang walang anumang paglihis, lumapag siya sa tabi mismo ni Douglas. Kasabay nito, isang dahon ang lumipad mula sa kanyang kamay at direktang tumusok sa puso ng piloto ng helicopter. Kabanata 769 na No One is Spared. Agad na nawala ng kontrol ang helicopter at nagpumiglas ng ilang sandali bago bumagsak sa bukas na lupa. Boom! Isang malakas na ingay ang yumanig sa lupa. Bumagsak ang helicopter sa pagkamatay nito. Tinapik ni Alexander ang tenga niya at inutusan si Diane, "Deal with the 2 people on the ground according to the method I just mentioned." Nang marinig ito, nanginginig sa takot sina Douglas at Scott at sumigaw ng "Thug." Ngumisi si Alexander. Tinawag siyang thug. At ano sila noong sinaktan nila ang isang 4 na taong gulang na bata? Pinatikim lang niya ang mga ito ng sarili nilang gamot. Oo, boss. Pumayag naman si Diane at agad na pinigilan ng mga sundalo sina Douglas at Scott. Mas pangit pa ang mukha ni Douglas at Scott kaysa kumain ng shitty. Akala nila ay narito lamang sila sa Scanvia City upang tapusin ang isang maliit na gawain, ngunit hindi nila inaasahan na pukawin ang gayong kakilakilabot na figure. Hindi sila mabubuhay, ngunit hindi rin sila maaaring mamatay. Mas gugustuhin pa nilang mamatay. At alamin din kung sino ang may ideyang saktan si Lola. Kahit sinong sangkot sa malupit na pagkilos na ito ng pagkuha ng anak ko. Bone marrow, walang maliligtas. Kinagat ni Alexander ang kanyang mga ngipin at sinabi. Bihira siyang magalit, ngunit sa pagkakataong ito, ang kabilang partido ay talagang lumampas sa kanyang linya. Kung hindi siya nagtataglay ng walang kapantay na kasanayang medikal, si Micah ay namatay na. Ang isipin pa lang na muntik na siyang iwan ni Micah ay gusto na niyang paghiwalayin ang sinumang sangkot sa bagay na ito. Oo, boss. Pumayag na naman si Diane. Tumango si Alexander at inabot ang kamay para kunin si Lola. Mahina niyang tanong, "Baby, masakit pa ba ang dibdib mo?" Si Lola, mahina pa, pinilit ang isang mababaw na ngiti para aliwin siya. "Kasama ko si Daddy dito, okay lang ako." Nangunot ang ilong ni Alexander, at halos tumulo na naman ang mga luha sa kanyang mga mata. "Sige,
Good baby, ihahatid na kita para hanapin si mommy. Natakot si mommy nung nabalitaan niyang kinuha ka ng masasamang tao. Kung hindi tayo babalik agad, mag-aalala siya. Okay, miss ko na rin si mommy. Nakahiga ang maliit sa mga bisig ni Alexander at mahinang sinabi. Saka sumakay si Alexander sa jeep at hinatid si Lola. Natural na hahawakan ni Doyan ang lahat sa pasukan ng bodega. Sa sandaling ito, dinadala nina Yulia at Clara si Valerie para magpagaling sa ospital. Saktong pagdating ni Alexander sa pinto ng hospital room ay agad na sumugod si Yulia. Lola. Nang makita niya si Maika sa mga bisig ni Alexander, ganap na hindi nasaktan, mga luha sa kanyang mga mata. Lola, hawakan kita dali. Habang nagsasalita ay agad niyang inabot si Maika sa kanyang mga bisig, pinaulanan ng halik ang kanyang mukha. Si Clara, nang makitang maayos na si Lola, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Nang tunay na naramdaman ni Yulia na bumalik na ang kanyang baby, mabilis niyang tinanong si Alexander, Alexander, okay lang ba talaga si Lola? Lola, may masakit ba? Anong ginawa sa'yo ng mga yon? Sabihin mo dali. Ayaw ni Alexander na masira si Yulia, kaya mabilis niyang sinabi, magaling talaga si Lola. Inabot ni Maika ang kanyang maliit na kamay at pinunasan ang mga luha sa mukha ni Yulia, na masunuri na sinabing, hindi ako nasaktan. Medyo natakot lang ako. Saka lang gamaan ang pakiramdam ni Yulia. Inisip niya talaga na ang maputlang mukha ni Maika ay dahil sa takot. Yulia, paano si Valerie? Medyo kakaibang tanong ni Alexander. Walang laman ang hospital bed, si Clara lang ang nakaupo sa isang upuan sa tabi nito. Kabanata 770 Hindi pangkaraniwang Valerie. Bago pa makapagsalita si Yulia, biglang sumugod sa mga bisig ni Alexander ang isang babaeng naka-patient gown. Si Valerie iyon, mapatla ang mukha ngunit maganda pa rin. Nagulat si Alexander at agad na itinaas ang dalawang braso, walang lakas ng loob na tumugon sa anumang paraan. Maingat niyang sinulyapan si Yulia at awkward na sinabi, Valerie, hayaan mo muna. Anong problema, Alexander? Tumingin sa kanya si Valerie na may nakakaawang ekspresyon. Nakaramdam ng pagkahilo si Alexander. Nandito pa rin si Yulia. Valerie, hindi ako komportable kapag niyayakap mo ako ng ganito. Awkward na sabi ni Alexander. Ay, pasensya na. Tuluyan na siyang binitawan ni Valerie. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, hindi inaasahang ikinabot ni Valerie ang braso nito sa kanya, magiliw na para bang boyfriend niya ito. Ano bang problema mo, Valerie? Napalunok si Alexander at tumingin kay Yulia na may pagmamakaawa. Biglang kumilos si Valerie ng ganito, at sa harap ni Yulia ay tuluyan na siyang nataranta. Sabay bumantong hininga sina Yulia at Clara, kakasabi lang sa amin ng doktor na nawala na ang ilang alaala ni Valerie. Sa hitsura nito, ngayon ka lang niya nakilala. Amnesia. Biglang nabigla si Alexander. Paanong nangyari kay Valerie ang plot mula sa isang drama sa TV? At bagamat mayroon siyang pambihirang kakayahan sa medisina at nang ahas na makipagtalo sa Grim Reaper, limitado ang mga ito sa mga pisikal na gawain. Pagdating sa alaala, talagang wala siyang kapangyarihan. Tita Valerie, naalala mo ba si Lola? Mabilis na nagsalita ang maliit na nasa bisig ni Yulia. Sumulyap si Valerie sa kanya at blanko ang tanong, Little girl, you're very cute, but have we met before? Agad na tumulo ang luha ni Maika habang malungkot na tumingin kay Alexander at sinabing, Daddy, si Valerie auntie ay tinulak ng malakas sa sofa ng mga masasamang iyon habang pinuprotektahan ako. Noontog ang ulo niya sa kalapit na kabinet, kaya nawala ang memorya niya at hindi man lang ako maalala. Wow, nalungkot ako. Nang marinig ang pag-iyak ni Lola, muling sumibol ang galit ni Alexander. Kanina lang niya nakipagdeal kina Douglas at Scott, pero at large pa rin ang totoong utak. Ikaw, Daddy ang tawag mo sa kanya. Nagulat si Valerie sa sinabi ni Lola. Tumingin siya kay Alexander na nangingilid ang luha sa mga mata niyang puno ng tubig. Alexander, may anak ka talaga sa likod ko. Ikaw na walang puso, nangako ka sa akin na hihintayin kitang bumalik at pakasalan ako.
Saway ni Valerie sa kanya habang binubugbog ang dibdib niya ng buong lakas. Ngumiti lang ng pilit si Alexander. Kasabay pala ng amnesia ni Valerie ay nagkaroon din siya ng sariling delusyon. Hindi pa niya sinabi kay Valerie na hintayin niya itong bumalik at pakasalan siya. Pero sa pagkakataong ito, parang kahit anong sabihin niya, hindi naman makikinig si Valerie, di ba? Ibinaling lang ni Alexander ang tingin kay Yulia, gamit ang mga mata nito para tanungin kung ano ang dapat niyang gawin. Nakaramdam si Yulia ng matinding selos sa kanyang puso. Si Alexander ang kanyang lalaki, ngunit si Valerie ay nakakapit sa kanya sa mismong harapan niya. Pero nang maisip niya kung paano nawala ang alaala ni Valerie dahil pinuprotektahan niya si Lola, hindi niya magawang magalit. Kaya pagkatapos ng ilang saglit na salungatan sa loob, binuhat niya si Micah at naglakad patungo sa sofa sa sulok, kunwari walang nakikita at kunwaring walang pakialam. At sa sandaling ito, napagod si Valerie sa lahat ng kaguluhan at muli niyang isinubsob ang sarili sa mga bisig ni Alexander.